Hi po! Magandang araw. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. So, ito na naman po ang iyong Shy na Siya vlog na patuloy pa rin nagsishare ng mga kaalaman, ideas, and experience sa totoong buhay sa inyo ng aking mga subscribers at lalo na sa aking mga viewers. And so, since nasa bahay lang tayo at nasa stage tayo ng recovery din, meron tayong or karamdaman. So, for me, hindi naman hadlang yung may karamdaman ka, kung kaya mo namang mag-vlog. So, continue mo lang yon para kahit paano maging inspirasyon ka rin po sa iba na gustong gumawa ng content or mag-share ng kanilang knowledge at experience sa pag-vlog or sa mga araw-araw na buhay. Itong content na i-share ko is that, syempre patungkol pa rin sa pag-vlog dahil yun nga, I'm sure na marami din tayong mga subscribers at mga viewers dito na nagbabalak din na mag-vlog or kung nagba-vlog na rin din, ito na po yung mga additional na kaalaman or idea para mas lalo niyang mapalago or mapa-improve ang kanyang YouTube channel. Kasi ito po talaga yung mga ginagawa ko as a content creator, guys. Kasi kapag dumadami kasi yung subscribers mo, kahit konti yung viewers mo, and then consistent yung mga subscribers mo, guys, it is your responsibility talaga na mag-upload ng video or ng content na kahit paano kapag pumunta sila sa inyong YouTube channel, hindi sayang yung kanilang mga effort. So, as a content creator, masaya po ako at gusto ko pong pasalamatan ng aking mga YouTube subscribers at YouTube viewers na 4,000 subscribers na po tayo, and gusto ko pong magpasalamat dahil sa inyo patuloy pa rin po ako nag-upload ng aking mga content, ng aking mga kaalaman or karanasan sa aking araw-araw na buhay na dapat nyo talagang i-apply din po sa inyong mga sarili at sana kapulutan nyo rin po ng aral. Kasi as much as possible, yun nga, kapag meron po akong mga na-experience sa buhay na pwede kong i-share sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers, hindi po ako nagdadalawang isip na i-share or gawan ng vlog or gawan ng content. Lalo na kapag ito ay nakakatulong at magbibigay sa inyo ng idea. Hindi po ako nagdadalawang isip na i-share sa inyo, guys. Kasi tulad ng sinasabi ko, it is my duty and responsibility and honor, of course, to share my humble experience and knowledge. Lalo na sa inyo, aking mga subscribers at sa aking mga viewers. Kasi ayaw ko po talagang sayangin yung mga effort nyo na kayo ay nagsusubscribe sa akin at mapunta sa aking YouTube channel na wala man lang kayong napapala or na-aim dito sa aking YouTube channel. So, ganun lang naman talaga. So, hindi ko naman talaga aim na talagang kumita or makilala agad sa mundo ng pagbablog. Ang sa akin lang is masaya ako sa ginagawa ko as a content creator. Yun naman talaga, guys, kahit na medyo nahirapan ka sa mga bagay na ginagawa mo, kung masaya ka naman, talagang magkakaroon ka ng time, quality time dun sa bagay na gusto mong gawin. Lalo na dito, guys, sa pagbablog. Ito po talaga yung kumbaga, hingahan ko or stress reliever ko kapag ako ay sobrang na-stress na. Kapag nag-vlog ako, talagang kahit paano inaibsan nyo aking mga stress or mga karamdaman or kung ano may mga iniisip ko. Yun. So, as a content creator, ang i-share ko sa inyo, guys, that paano ba mas lalong mapalago natin yung ating YouTube channel. So, yun, usap tayo ha. Dun sa mga may YouTube channel naman to, guys, gusto nyo bang mapalago ang iyong YouTube channel? So, ako po talaga, tulad ng sinasabi ko, hindi ko agad aim ang makilala or aim ang kumita. Ang sa akin lang is that nakapagpapasaya ako ng kapwa ko or ng ibang tao. So, yun po yung ginagawa ko. Kaya ako nag-upload ng video kahit na konti ang nanonood. Pero, masaya po ako dun. Kasi, yun nga, kahit pa paano, meron pong nakaka-appreciate sa akin. At alam niyo po ba, guys, sa panahon ngayon, napakahirap po humanap ng mga tao na totoo kang na-appreciate. Or, kung baga, nakikita nila yung mga effort mo, yung mga bagay na ginagawa mo bilang isang content creator. Hindi ka man kilala sa mundo ng pag-vlog pa or hindi ka naman gaano ka well-known, pero kumbaga, meron na rin po kong gratitude na masaya po ako dahil meron din palang nanonood sa akin at ayaw ko pong sayangin yung mga bagay na binibigyan niyo po ng pansin at
of course, attention. Yun po talaga ang mahalaga is, yung pinakamahalaga ngayon guys na precious talaga sa buhay ng tao is that yung oras or panahon. Yan. So, kung iba kasi busy sila kaya hindi sila nagkakataon or hindi sila nagkakaroon ng panahon na manood or mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pero naunawaan ko naman po yun kasi yun nga, iba-iba naman po tayo ng sitwasyon or iba-iba tayo ng gusto. Kaya minsan, kailangan natin yung irespeto. Doon sa mga may YouTube channel na nawawalan sila ng, kumbaga, interest sa pagbablog or doon din sa mga nagbablog na rin na gusto nilang iangat yung kanilang YouTube channel pero hindi nila alam kung paano. Ito yung pinakamagandang advice ko sa inyo guys na number 1, syempre, hanapin nyo ang sarili nyo kung saan kayo magaling. Or, ang ibig kong sabihin, hanapin nyo ang sarili nyo kung ano yung best nyo, kung saan kayo mas talented, kung ano yung mga talent na pwede nyong i-share na kapulutan ng aral ng iba. At of course, guys, meron kayong tinatawag na tiyaga, pag susumikap, kasi lahat naman ng bagay nagsisimula, hindi naman kaagad yan nagbo-boom or hindi naman kaagad yan kumbaga, success. Kailangan pa talaga dadaan ka muna sa butas ng karayom bago mo ma-achieve yung mga bagay na minimithi mo. Of course, kailangan na meron kang self-confident, yung kumbaga, confident kang gawin yung mga bagay na alam mo na sa sarili mo na may potential kang umunlad or lumago. Yun. Right, for example, yung ginagawa ko na to, yung pagbablog, I'm sure someday, somehow, bibigyan ako ng pagkakataon ni Lord na umangat. Hindi man ngayon, pero sa kasabihan guys, patience is virtue. So, hintayin nyo yun. Malay mo, mangyari din yun sa tamang panahon. Basta enjoy lang yung pagbablog. Huwag kang mainip kasi pag nainip ka, mawawalan ka ng interest. Of course, there was a time na mostly to sa mga nagbablog ng mga content creator na maliliit, yung channel nila is ina-abandon nila. So, yun talaga nakakahipang hinayang na part as a content creator. Marami ako nakikitang ganun, guys. So, another one is, kung meron ka nang nasimulan, like, sa kung ano man yung mga bagay na gusto mo sa buhay, for me as a content creator, kung ikaw naman din ay isang content creator din, kung ano yung nasimulan mo, huwag mong abandon or huwag kang tumigil. Yan. Hanap ka ng paraan kung paano mo pa ito ma-improve or mapalago as a content creator. Kailangan, syempre ngayon, mas na yung social media, lahat ng mga content creator bago, lalo na yung mga trending, yun po talaga yung mga mostly tinatangkilik ngayon yung mga trending na content, which is talagang makikita mo ngayon sa mga social media platform like YouTube, Facebook, and of course, another one is that yung prayers. Ayan. So, lahat po talaga ng bagay na gagawin natin is kailangan may panalangin talaga. Kailangan natin magdasal, manalangin, at humingi ng gabay kay Lord sa mga bagay na gusto natin at ginagawa natin. Kasi kapag hindi natin yung ginagawa, of course, sigad lang naman yung may control sa lahat. Kaya nga sa kasabihan, put God at the center of everything that you do. Lahat ng bagay na ginagawa mo, lagi mong i-include si Lord or lagi mong ilalagay si Lord sa center ng lahat ng mga ginagawa mo. Another idea is that maging artistic ka. Yan, artistic kailangan. Siyempre, yung mga tao kasi ngayon, yung mga subscribers ngayon, at mga viewers, gusto nila yung mga kakaibang content. Kakaiba na wala namang violence yung mga ginagawa mo. Like, alam mo nang hindi maganda sa ibang tao or hindi magandang pakinggan or panoorin, huwag mo nang i-share. Kailangan yung mga i-share mo na mga topics that may learning din, entertaining, and informative content. Kasi yan po yung pinakamahalaga. So, as I told you before, there are 3 kinds of person na pupunta sa YouTube or sa social media platform. Una, and to entertain, and of course, magkakaroon sila ng idea. Yun nga, pupunta yung mga subscribers and viewers sa social media platform para matuto, and of course, magkaroon sila ng idea sa mga content na napanood nila. At may apply nila din sa araw-araw na pamumuhay or sa araw-araw nilang buhay. So, yun po yung ginagawa ko, guys. Nag-share po ako ng mga content like informative, learning, and entertaining. Depende po kung paano nila i-apply yun. Kasi sa akin lang naman is that masaya po ako na i-share ko yung mga experience ko dito sa pang-araw-araw. Lalo na sa mga content creator, mahalaga po talaga yan na maging creative tayo sa lahat ng oras. Maging creative, artistic,
kung ano yung mga pwede nating i-share na may knowledge, kapulutan ng aral, yun po yung pinakamahalagang aspeto as a content creator. Yung hindi tayo nakaka-harm ng iba. So, ano ba yung hindi tayo dapat nakaka-harm ng iba, or dapat hindi tayo makaspinsala in a way sa mga personal life nila. Kailangan magiging careful tayo sa pag-share ng mga information, careful tayo sa pag-share ng mga words. Lalo na ngayon, yung mga Gen Z, kung mga kabataan, very sensitive po sila pagdating sa mga issues. So, magiging maingat po tayo kasi may kasabihan po na sa mata ng bata, tama ang ginagawa ng mga matatanda. So, dapat maging careful tayo. Bilang isang content creator, isa po tayo sa magandang halimbawa sa mga new generation ngayon or sa mga kabataan ngayon. So, na-topic naman natin or na-mention na rin natin kung maging magandang halimbawa. Paano ka maging magandang halimbawa sa mga bata or sa mga kabataan, sa mga bagong henerasyon ngayon? So, kailangan may sense din yung mga share mo. Ibig sabihin, kailangan magkaroon sila ng interest. So, dapat magiging magandang halimbawa po tayo as a content creator sa mga bata at sa mga generation ngayon. Yan. Paano ba tayo maging magandang halimbawa? Gumawa tayo ng tama na ayon sa batas. At of course, careful tayo sa pag-share ng mga information. I-validate muna natin yung mga information na na-share natin dito sa social media platform natin. Kasi kailangan maging maingat tayo, guys, kasi alam mo naman ngayon marami mga fake news. Kailangan kapag nag-share kayo ng mga idea, kailangan i-validate nyo muna kasi mahirap na yung pwede tayong masira or ma-turn off sa atin yung mga subscribers at mga viewers natin. So, kailangan maging maingat tayo sa lahat ng bagay ng mga ginagawa natin. Hindi lang makapag-share lang tayo ng mga information, makapag-share lang tayo ng content para kumita tayo, ganun. Dapat maging responsible din po tayo as a content creator na dapat yung mga gagawin natin content is that mapangalagaan din yung mga personal information ng ibang tao or mga issues na dapat talakayin at ingatan. Kasi marami po ako nakikita ngayon ng mga vlogger na kung ano-ano mga sinasabi nila about sa ibang mga ibang personalities. So, hindi po dapat ganun. Yung Manila tayo. Magkaroon po dapat tayo ng originality. Ayan, so, nagpintuhan na tayo about sa originality. Kailangan gumawa tayo ng sariling atin. Sariling atin in what way? Yung, kumbaga tayo yung talagang original gumagawa. Or tayo talaga yung creator. Or sa atin talaga galing yung ating mga content. Or wala tayong katulad. Yan, tulad ng sinasabi ko, try to be kakaiba. Or subukan mo maging kakaiba para tangkilikin ka ng ibang tao as a content creator. Maging artistic ka, mag-isip ka ng idea, kung paano ka mag-vlog, paano mo gawin ang mga bagay na gusto mong gawin na i-share, na hindi ka nakakasakit or nakakapinsala ng ibang tao. Yan. So, yun po yung gusto kong i-share sa mga nagbablog, na wag lang tayong attack ng attack, wag lang tayong gawa ng content na pwede tayong nakasuhan or masira sa ibang tao. So, be responsible, be vigilant, research, validate, yun po yung pinakamahalaga sa content creator. Tapos maging maingat tayo sa mga words na sinishare natin kasi tulad ng sinasabi ko na kapag nasabi mo na, hindi mo na pwedeng bawiin at pwedeng ikasira mo yun bilang isang content creator. Another po na i-share ko is that mahalin mo kung ano yung nasimulan mo, mahalin mo kung ano yung mga bagay na mag-aangat sa'yo at alam mo na ikabubuti mo, hindi lang sa'yo, sa ibang tao at sa iyong pamilya. Yan. So, as a content creator, bigyan natin ng halaga. Yan. Of course, respeto, yan. Number 1 yun eh. Kasi, pag wala kang respeto, ay, hindi talaga lahat ng mga ginagawa mo mag-succeed. So, yun po ang share ko sa inyo as a content creator. Na, sa kapwa content creator na katulad ko, sana meron kayo napulutan ng aral yung aking content for today. Na, wag lang tayong gumawa ng content na basta-basta na lang natin i-share para kumita tayo or dumami yung views natin. Maging responsible tayo. Kumbaga sa computer, think before we click, di ba? So, kailangan ang i-share natin is binalidate man natin at hindi fake news. So, maging responsible sa lahat ng bagay na ginagawa. Yan. So, yun lang po. This is Shaina Siya once again. So, kailangan natin talagang mag-share ng content dito para mas marami pang pumunta sa ating YouTube channel at hindi nakapanghinayang yung magpunta man sila, at least meron silang natutunan. Ayan, so, this is Shaina Siya once again, nagsasabi sa inyo na kung kaya ko, bakit kayo hindi? Kakayanin nyo rin yun.
So, gagawin natin yung mga bagay na ikakaangat natin, hindi lang sa ating mga sarili at para din sa ibang tao. So, don't forget to subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much!